Why did your God allow that incident at Esitex and Naiya? I have two answers po sa tanong na yan. Pero bago ko ilatag, alam niyo po ba yung ripple effect? Ripple effect means yung maliliit na decision ng bawat tao sa mundo, it can affect trillions of happenings. Kumbaga domino effect. For example, sa sobrang greedy ko, binili ko lahat ng tinapay sa bakery. Tapos ikaw, may plano kang bumili ng tinapay. So pag punta mo ng bakery, ubus na kasi binili ko na lahat. Ang ginawa mo, pumunta ka sa kabilang bakery para bumili ng tinapay. Habang papunta ka sa kabilang bakery, nasagasaan ka. You get my point? Kung hindi ako greedy at hindi ko binili lahat ng tinapay, hindi ka naman pupunta sa kabilang bakery para bumili. So hindi ka madidisgrasya. Imagine, bilyon ang tao sa mundong to at bawat segundo, meron tayong maliliit na decision na ginagawa na may ripple effect. Another example, i-connect natin sa topic, yung pagboto natin. Nung eleksyon, maaaring maraming tao ang tumanggap ng vote buying. At pagtanggap nila ng vote buying, binoto nila yung corrupt na politician. Katulad doon sa NAIA, yung ballard na ginamit doon, yung pangharang, ay substandard. Kung hindi corrupt ang gobyerno, quality na ballard dapat ang ginamit doon. At kung matibay na ballard ang ginamit doon, walang ganong casualty na mangyayari. Lahat ng ripple effect na yon, hindi natin kaya i-trace yun kung ano ang pinagmulan. But God can. But you heard the recent news, sobrang tragic, nakakalungkot, and we mourn to those who mourn. But for context po, itong nag-comment na yan, they are blaming God sa mga masasamang nangyayari recently. Hindi na bago yan, yung mga taong sinisisi ang Diyos. Meron namang tao na nagtatanong lang because they are in great pain and they don't understand kung bakit nangyayari yon. And to be honest, this is a very hard question. No? Yung question na, why does God allow pains and suffering? And I think this response won't give you a comfort, but I hope na ma-enlighten kayo kasi aware naman tayo lahat na evil things are happening all around the world. Maaring isa ka sa nakakaranas niyan ngayon, na nawalan ka ng mahal sa buhay in a tragic way. Ang question kasi dito ay, if God is love, if God is powerful, why would a good God allow these things to happen? Number one question yan eh. Lalo ng mga unbelievers, ng mga mockers, kapag may mga masamang nangyayari, ayan, question nila to disprove the existence of God. Na, ibig sabihin, hindi ba kapangyarihan ng Diyos nyo? He is not all-powerful. Kasi if He is all-powerful, He would stop the evil. And most of them, they think na this is a gotcha moment or a gotcha question. Pero ito yung tanong ko sa inyo. If you want God to get rid of all the evil in the world, tingin mo nandito ka pa? Tingin mo nandito pa ako? Wala na tayo dito ngayon. Ito pa hindi ko kayo magets eh. When you say there's too much evil in this world, you assume that there is good. When you assume there is good, you assume that there's such thing as moral law. Moral law po, ito po yung basis to differentiate between good and evil. When you assume a moral law, you already claim unconsciously na there's a moral giver, which is God. Anyway, my first answer sa question na why does God allow pain and sufferings? Kapag bumalik tayo sa Genesis, first book of the Bible, kay Adam and Eve, the fall of humanity, diba? When sin entered the world, dahil sa disobedience, all of creation was affected. Death spread to all. We live in a fallen, corrupted world. At kung ganon, bad things gonna happen. We're all gonna die. Pero yung death, evil, and suffering, hindi yan part ng original design ng Diyos. Kaya the pain we see today, kasama dyan yung mga horrific sufferings ng mga bata, resulta yan ng broken world na to because of sin. Tulad ng in-example kong ripple effect kanina, bawat segundo, ang tao may ginagawang desisyon and most of the time, puro evil thoughts, puro selfishness ang ginagawa natin dahil sa sinful nature natin because we live in a fallen world. We are corrupted because of sin. That's why my second answer to that question is, well, it takes faith to admit na I don't know the whole story, but I'm sure about this. This is my second answer. He has a greater purpose that we cannot see. Kumbaga, tayong mga tao po, ang gamit-gamit natin na lens ay parang straw lang, nakaganyan lang tayo, manipis at unclear, malabo, hindi natin kita lahat. But God sees the end from the beginning. He see the whole picture. You see the whole story at once. Greatest example na nga po si Jesus eh.
Jesus shared the human suffering. Diba? Bumaba siya mula sa pinakamataas na trono niya. Nagkatawang tao, dinuraan siya, pinahirapan siya. He experienced suffering. And he was brutally killed. Kung ano yung mga nararanasan natin ngayon, mas matindi pa yung dinanas niya. Umiyak din siya, di ba, nung namatay si Lazarus. The shortest verse in the Bible, Jesus wept. Pero kahit sa mga sufferings na yun, hindi niya pinigilan yun. Kasi merong greater plan, may greater purpose. Yun yung redemption, para i-redeem tayo, para iligtas tayo sa kasalanan. At yung mga masasamang nangyayari ngayon na hindi natin maintindihan, we don't see the whole picture. Maybe bad things happen to call us back to repentance. God has a plan that we don't know about. Good people pass away, the godly often die before their time, but no one seems to care or wonder why. No one seems to understand that God is protecting them from the evil to come. Despite of what's happening, yung mga injustice na nangyayari, yung mga kasamaan na nangyayari, yung mga horrific accidents na nangyayari ngayon, we may not understand that right now, pero ito yung pwede nating panghawakan na promise ng Diyos. And sabi sa Bible, God is impossible to lie. God's justice is perfect. Ngayon, puro kasama ng nakikita natin. Sabi sa Bible, pasama pa ng pasama yan. No? So, expect nyo na. But God promised us na one day, He will make all things right. Na no more pain, no more sorrow, no tears in our eyes, especially no death. He will wipe every tear from their eyes, and there will be no more death or sorrow or crying or pain. All these things are gone forever. Sa mundong to na pasama na ng pasama, you can find hope in Jesus. At the end of the day, we're all gonna die. We all know na everything in this world is temporary. But our God is eternal. Surrender your life to Him, accept Jesus as Lord and Savior, and you will find eternal life.